Hallelujah, praise the Lord. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan ay binigay, silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Damang-dama namin ang iyong pag-ibig, patunay na ikaw ay narito, mahal na Panginoon kasama namin. Salamat o Diyos sa iyong dakilang biyaya na muli mo kami pinagkatipon upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, kami pinarito sa pag-aaral at pakinig ng iyong banal na salita. Anoint the words, there is Jesus. Hallelujah. Put the words in my mouth. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Aming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawat lang ng kaaway, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Balik na po tayo sa ating mga kinaupuan, minamahal, at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apot manugang ng ating kagalang-galang na pastor na kasalukuyang inatasan ng Panginoon upang mamahala sa kanyang banal na gawain. Sa lahat ng aking mga beloved co-preachers, beloved co-workers, mga katuwang sa gawain ng mahal na Panginoon, sa lahat ng ating minamahal na mga mag-aawit, mga manunugtog po natin, at sa lahat ng ating mga kapatiran na narito, magandang hapon na po sa inyo pong lahat. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, taglayang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng ating webcast viewers around the globe, mga minamahal, pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Nawang ating mahal na Panginoon ay magbuhos ng kaniyang biyaya at pagpapala, minamahal sa bawat isa sa atin. At medyo kinakabahan po inyong abang lingkod. Almost more or less siguro 4 months na hindi po ako nakatayo in pulpit, nakapag-preach in pulpit. Medyo naninibago po mga minamahal ang inyong abang lingkod. Amen? Pero hindi po tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At sobrang miss ko po mag-preach. Amen. Nakakapag-preach po ako sa Miracle Hour. At salamat sa mahal na Panginoon sa kalakasan na kanyang binibigay. Minamahal. Amen. At napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ihanda po natin po mga ballpen, mga papel, ating pong Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the favor of the Lord. The favor of the Lord. Isulat po natin ito, mga minamahal, at ating pong tandaan. Unang talata nating babasahin. From the book of Proverbs chapter 8, verse 35. Kindly po sa ating mga beloved Bible reader in Tagalog version. Amen. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanata ay 8. At ang talata ay 35. Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakasusumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng Biblia, if we gain God's favor, no one can stop the blessing that God prepared for us. Amen. Kapag makuha natin yung pabor ng Diyos, yung panig ng mahal na Panginoon, wala pong makakahadlang ng pagpapalang ilinaan ng ating mahal na Panginoon sa iyo at sa akin. Amen? Sapagkat ang gusto po ng kaaway,
hadlangan yung mga pagpapalang para sa atin. Amen. Everybody shout praise the Lord. Ang gusto ng Diyos, pagpalain tayo. Amen. Pagpalain niya yung negosyo natin, pagpalain niya yung trabaho natin, pagpalain niya yung hanap buhay natin, yung ating mga loved ones, pagpalain niya. Yun ang desire ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Ang gusto naman ng kaaway, hindi tayo pagpalain, pero ang gusto ng Panginoon, i-bless tayo. In all ways, not only in materially, not only in financially, physically, mga minamahal, ganun din sa spiritual. Gustong-gusto ng mahal na Panginoon, pagpalain tayo. At ang mga desire ng puso natin, gusto rin natin i-bless tayo ng Diyos. Kaya nga tayo naglilingkod eh. Say amen. Dumadalo tayo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, kahit trials financially, may pagsubok left and right, pero nagsusumikap tayong maglingkod dahil gusto natin mapansin tayo ng mahal na Panginoon. Gusto natin malugod sa atin ng Diyos. Gusto natin pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Ay ang sibrito, mga minamahal, even kings, yung mga judges written in the Bible, mga Mathemans, even the prophets, mga minamahal, they long for God's favor. They seek, they prayed for God's favor. Sila po ay naglulunggati, mga minamahal. Yung word na lunggati, malalim po yan. Nag-aasam in other word. Sila ay nag-aasam, malalim yung kanilang pagnanasa, yung kanilang pag-aasam na makuha yung pabor ng ating mahal na Panginoon. Imagine even King David, yung mga kings na naging faithful sa mahal na Panginoon, they long for God's favor. Inaasam nila yung pabor ng ating mahal na Panginoon. Yung mga judges, even the prophets, they long for God's favor. They always pray for God's favor. They seek for God's favor. Kaya, ang sabi rito, mga minamahal, kapag makuha mo ang pabor ng ating mahal na Panginoon, no one can stop the blessing that the Lord prepared for you. Hindi po mahadlangan niya ng kaaway. Amen? Kaya ngayon pa lang, everybody shout praise the Lord, ano man yung blessing na inaasam ng iyong puso, claim it, mga minamahal, claim it. Ibig sabihin, angkinin mo na sa iyo na pasalamatan mo na ang mahal na Panginoon. That is faith. Yan po'y pananampalataya na kahit wala pa po sa atin, mga minamahal, pinapalampalatayanan po natin na ito'y atin na at pinapasalamatan na natin na ito'y ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon nang walang anumang hadlang. Yan po'y pananampalataya. Ang sabi rito ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, sa 8:35 ng Proverbs, ang sabi ng banal na Biblia, ang Tagalog version. Basahin muna natin ito sa English version. Ano po ang sinabi ng Bible? Ang sabi ng salita ng ating mahal, for whoso findeth me, findeth life. Ang sino mang mga minamahal, sapagkat ang sino mang makasumpong sa akin, ay makakasumpong ng buhay. Pag makita mo, makilala mo pala ang mahal na Panginoon, you find it life, yung buhay na hindi ordinaryong buhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil kapag naglingkod ka sa Diyos, ang buhay mo ay hindi na pangkaraniwan. Say amen. Magiging extraordinary yung buhay mo. Hindi na magiging pangkaraniwan. Bakit po? Naglilingkod ka sa Diyos na hindi pangkaraniwan. Ikaw ay magiging anak ng Diyos na hindi pangkaraniwan. So ibig sabihin, magiging extraordinary ka na rin. Magiging hindi ka na rin pangkaraniwan kapag maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Whosoever believe it in the Lord, find it life. Makakasumpong ka ng buhay, yung buhay na mapayapa. Amen? Yung buhay na punong-puno ng kagalakan. Praise the Lord. Yung buhay na masaya. Amen? And yung buhay na bigay ng ating mahal na Panginoon. Kasi ano man ang silbi ng buhay kung punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng karamdaman, wala kang kapayapaan, wala kang miserable ang buhay mo. Yan po yung buhay ng mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero yung buhay na espesyal, ito yung buhay na ilinaan ng mahal na Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, and shall obtain favor from the Lord. They shall obtain favor from the Lord. Ito po yung pinakamainam, mga minamahal na pagpapala na galing sa Diyos. Nasa iyo yung pabor ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos.
Kagaya ng testimony ng isa nating kapatiran. Beloved Brother Dennis, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal, siya po ay kapatiran ng Cebu, Dennis Pular. Ewan kung kilala ninyo, mga minamahal. Itong kapatiran natin ito, tingnan po natin mga minamahal. He find it, he obtained, he gained favor from the Lord. Siya po ay grade 2 lang. In-invite siya ng kanyang kaibigan mag-apply ng trabaho. Pagdating po nila doon sa lugar na kanilang applyan, not knowing na magtitake pa pala ng exam. Kasi ang laki ng problema niya, mga minamahal. Dahil nung ibinigay sa kanyang papel, sinulatan nito ng kanyang pangalan at binasa niya lahat ng question 1 to 50, mga minamahal. Sabi niya, ni anino ng mga tanong na ito, hindi ko nakasalubong. Amen? May katabi siyang accountant, engineer, mga minamahal. Nagrereklamo doon sa mga question, napakahirap. Sabi niya, Lord, ito nga sila engineer, ito nga sila accountant, ako mahal na Panginoon grade 2 lang, hindi pa kaya ako mahirapan. Sila nga hirap na hirap eh. Ako pa kaya hindi mahirapan? Alam po ninyo, mga minamahal, tama lang na sinulatan niya ng pangalan. Wala siyang sinagutan ni isa. Ang ginawa niya dahil nanginginig yung katawan niya, kinakabahan siya. Lumabas siya, doon siya umupo sa kabilang kalsada na meron nakahigang poste ng kuryente. Amen. Kung napakatahimik nyo naman, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Doon siya umupo sa kabilang kalsada na meron nakahigang poste ng kuryente. Sabi niya, mahal na Panginoon, sigurado uuwi akong talunan nito dahil tiyak na hindi siya papasa. Eh, paano siya papasa? Na isang sagot, wala siyang isinulat. Amen. Maya-maya, iba niyang mga kasama lumabas na rin. Piling, talagang lingo ng lingo sa kanilang ulo dahil sa sobrang hirap ng tanong. Tingnan po ninyo yung blessing ng mahal, favor ng Diyos. Kapag naglilingkod ka, nagpupuri ka sa Panginoon, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, the eyes of the Lord are always upon the righteous. Nakatingin palagi ang Panginoon sa iyo. Amen. Naglabasa na. Yung kanyang papel, pinulat ng kanyang kasama, ilinagay doon sa disk ng mga minamahal, nag-aasikano ng exam. At alam po ninyo, mga minamahal, sabi niya talagang uwi tayong talunan nito. Pero nagulat siya, ilang oras ang naglabay, mga minamahal. Siya po ay isang oras ang lumipas. Siya po ay tinawag. Amen. Mga minamahal, sabi nung kanyang kasama, Brother Dennis, tawag ka. Mga minamahal, nagtataka siya bakit siya tinawag. Yung pala, mga minamahal, siya po ay pumasa. Grabe. Diba? Walang sagot, tamang sinulat lang pangalan. Yung kanyang mga kakilala kasama nag-take ng exam, mga minamahal, ilan lang silang pumasa. Kung hindi ako nagkakamali, 8 lang silang pumasa. Ika-8 siya. Ipinagpala, sabi niya, Lord, paano nangyari yun? Wala ako ni isang sagot. Tamang sinulatan ko lang ng aking pangalan. Mga minamahal, sabi nung tao, mga minamahal, sa opisina, next week, magtrabaho ka na. Siya po itong tawa, nagtrabaho po siya, mga minamahal, next week. Ang kanyang kinakabahan, baka makita yung papel niya na walang sagot, ibigla siyang tanggalin sa trabaho. Pero alam po ninyo, mga minamahal, isang araw, months na po ang lumipas, siya po yung nagtatrabaho na, siya po yung pinatawag. Sabi niya, tanggal na ako sa trabaho. Siguro, nakita na nila yung papel ko na walang sagot. Amen. Sabi niya, mahal na Panginoon, okay lang, at least nakapagtrabaho ko. Salamat pa rin, mahal na Panginoon. Siya po yung pinatawag sa opisina. Pumunta po siya ng opisina. Alam po ninyo, mga minamahal, ang sabi nung tao doon sa opisina, gagawin ka naming supervisor. Di ba? Makita mo yung favor ng mahal na Panginoon. Kapag naglilingkod ka siya ng tapat, nagsusumikap ka na gawin yung kanyang kalooban, mga minamahal, talagang dibdiban yung paglilingkod mo, makatotohanan, lahat ng mga longing, desires ng iyong puso, ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. That is the reason why that even prophets, even mga judges, even kings of Israel, they long for God's favor. They seek, they pray for God's favor. Bakit? Alam nila, mga minamahal, na they obtain success. They don't obtain success without God's favor. Hindi po nila maangkin yung tagumpay, mga minamahal, kung wala po yung pabor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Meron pong mga taong matatalino naman, madiskarte naman, maabilidad naman, pero magtataka ka, hindi po sila nagtatagumpay. Amen? Ibig sabihin, kahit gaano pala kagaling ang tao, kahit gaano pala kadiskarte ang tao, maabilidad ang tao,
Mga minamahal, ang sabi rito, gaano man kagaling ang tao, God's favor abided not in him, success will never been happen. Yung favor, hindi po mangyayari sa buhay niya. Hindi mga minamahal, mangyayari sa buhay niya. Oo, may mga worldly na nagtatagumpay, mga minamahal. Pero iba po yung success na kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Kaysa dun success na hindi mo kasama ang Diyos. May mga taong they obtain success, pero hindi nila kasama ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung kanilang ginoglorify yung sarili nila. Yung kanilang pinapasalamatan yung sarili nila. Pero kapag ikaw ay nagtagumpay, dahil umaasa ka at nagtitiwala ka sa Panginoon, kasama mo ang Diyos, ang pagpupuri, pagluwalhati at pasasalamat ay ibinibigay mo sa Diyos na dakila at Diyos na mapagpala. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Psalms chapter 19, verse 58, 119, verse 58. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanatay 119, ang talatay 58. Ang sinasabi dito, aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso, magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rin ng English version, I entreated thy favor with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. Sa Tagalog, aking hinihiling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Once you asking favor from the Lord, mga minamahal, hingiin natin ito ng buong puso. Amen. Ayon ang mahal na Panginoon ng mga gasgas na mga panalangin. Ayon ng Diyos ng mga mabababaw na mga panalangin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, once we pray in asking favor from the Lord, humihingi tayo ng pabor, humihingi tayo ng awa, humihingi tayo ng kahabagan ng mahal na Panginoon, ask it with all your heart. Buong puso ang gusto ng mahal na Panginoon. Talagang iiyak mo. Amen. Kagaya sa akin, ako'y nagkasakit. Tumaas po yung blood sugar ko. Dugo ko tumaas. Pati uric acid ko tumaas. Nagtaasan. Ako na lang yung hindi tumaas eh. Amen. Sabi ko, ang daya naman ng mga ito. Tumaas sila. Ako hindi ako tumaas. Kahit sana isang dangkal lang eh. Amen. Kaya nagkasakit ang kanyang abang lingkod. Nagtatanong ako sa mahal na Panginoon kung ano ang reason ng Diyos. Kasi sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, mabuti palagi ang rason ng Diyos. Amen? Amen. Huwag tayong mag-iisip ng negatibo. Lahat ng nangyayari sa atin, masama man yan o mabuti, ang layunin ng Panginoon ay palaging mabuti. Amen. Hindi ako nag-isip ng masama. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ano man ang layunin mo, ikaw na ang bahala, Lord. Hindi ako tumakbo ng ospital. Walang gamot. Walang ospital. Amen. Fasting lang ako ng fasting. 3 araw naman, 4 na araw naman na ayuno. Nasakit ako, kinabukasan, ayuno ako agad. Amen? I heartily asking God's favor. Dahil sabi ko, mga Panginoong Diyos, maawain ang mahal na Panginoon. Hindi siya bingi. Kaya kabangan ng mahal na Panginoon sa oras nito, nandito ko sa inyong harapan. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kapuri-puri ang gawa ng Diyos. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Kamay ko hindi makilos. Amen? Pero naniniwala ako, pagkalooban pa ng Diyos, ako'y mangaral. Ibabalik ng Panginoon ang kalakasan sa akin. Nagpray ako sa mahal na Panginoon, Lord, kunin mo na lang ako. Bakit? Kasi wala na akong silbi. Ano pang gamit ko? Wala na. Sabi ko, kung ganitong kalagayan ko, mahal na Panginoon, kunin mo na lang ako. Pero mabait ang Diyos.
Hindi hinayaan ng mahal na Panginoon na manatili akong ganon. Binalik yung kalakasan ko physically. Mga minamahal, binigay sa akin yung recovery ng ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, kapuri-puri ang gawa ng Diyos. Ako'y muling nakapangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ask heartily God's favor. Kapag humingi tayo ng pabor, hinihingi natin, anumang pabor ang gusto mong? Gusto mong makapagtrabaho ng maayos, gusto mong ma-promote, lahat ng favor na nais mo, iiyak mo yan sa Panginoon. Heartily, yung buong puso, ayaw ng Panginoon ng gasgas na panalangin. Gusto ng Panginoon, once na tayo po ay humingi ng pabor sa Panginoon, iiyak natin ang buong puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi mga minamahal, sa Psalms chapter 119 verse 58, ako'y hiniling, aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong mga salita. Hiniling niya ang biyaya ng Diyos, favor ng Panginoon, that is biyaya ng buong puso. Amen? Para makita mo yung leading ng Diyos, anointing ng Diyos, blessing ng mahal na Panginoon. Kapag humihingi ka ng isang bagay, mga minamahal, hingiin mo ito ng buong puso. At the most effective prayer is the prayer once na inuuna mo yung pangangailangan ng iba. Amen? Kasi sometimes tayo, makasarili tayo eh. Kadalasan hinihiling natin yung para lang pabor sa atin eh. Pera, pangangailangan natin, pambayad natin, pagkain natin, lahat, di ba? Amen? Sometimes, yung selfish prayer ba, mga minamahal, makasariling panalangin, yung puro lang para sa atin. Pwede naman natin, marami naman tayong, unahin natin yung ipag-pray yung iba. Kasi ang gusto ng Diyos, para maging epektibo yung prayer mo, meron kang mabigat na burden para sa pangangailangan ng iba. Meron kang mabigat na burden para doon sa mga taong nangangailangan ng mga material na mga bagay. Yun ang kinalulugdan ng ating mahal na. Ayaw ng Diyos yung magpipray ka na puro lang para sa'yo. Pagkain mo, damit mo, pera, bahay, kayamanan, sasakyan. Ayaw ng Diyos ng ganun. Amen? Dapat huli yung ating mga panalangin para sa ating sarili. Unahin natin yung pangangailangan. Kagaya ngayon, ilang week na lang magkukursada na tayo sa sindangan. Sana po mga minum, every time na kayo'y nagpipray, isama po ninyo sa inyong mga panalangin ang krusada natin sa dako ng sindangan na pagpalain ng Diyos. Humipo ang mahal na Panginoon ng maraming mga tao at takayin sa kanyang banal na harapan. Ipanalangin natin na maghimala ang Diyos, magpalakad siya ng maraming pilay, magpadilat siya ng mga bulag, mga minamahal, maghimala ang mahal na Panginoon. Yun ang una nating ipag-pray, mag-provide ang mahal na Panginoon financially para sa pangailangan ng ating krusada. Kagaya kaninang umaga, mga minamahal, nagulat ako pagtingin ko sa cellphone, may kapatiran na galing sa na taga ibang bansa, nanonood sa ating Miracle Hour, nagbigay ng pledge para sa krusada. Amen? Imagine ha? 23,000 yung binigay para sa pledge para sa krusada. Baka sabihin niyo, Brother Joe, magpi-pledge pa naman sana ako. Hindi na lang, may nagbigay na pala eh. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Hindi na lang, Brother Joe, kayo may nagbigay na. Hindi po. Iba po yung inyo. Iba po yung kanya. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Kaya mag-pray kayo na, Lord, sana yung may utang sa akin, magbayad na, mahal na Panginoon. Para pag magbayad siya, yung binayad niya sa akin, pledge ko sa krusada. Palakpakan natin uli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, God's favor is last for a lifetime. Amen? Yung pabor ng Panginoon, kapag ma-obtain mo yung pabor ng Diyos, maging mo yung favor ng Panginoon, it lasts for a lifetime. Habang buhay mong mararanasan yung habag ng mahal na Panginoon. Just like beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida. Nakuha niya yung pabor ng Panginoon. Blines siya, kanyang asawa, mga anak niya, mga apo niya hanggang ngayon. Generation by generation. Ibibless ng mahal na Panginoon. Ating Honorable Pastor, deserving po siyang pagpalain. Bakit? Hindi biro yung sakripisyo niya eh. Amen? Deserving pagpalain yung kanyang anak, yung kanyang mga apo, yung kanyang mga descendant. They're worthy to be blessed. Bakit? Grabe yung sakripisyo ng mahal na pastor. Minsan may mga kapatid na nagkukestyon, grabe yung pastor. Papalit-palit ng sasakyan. Ang gaganda ng sasakyan. Talagang mga luxury ng mga sasakyan. Anong gusto mo?
Sasakay ng motor ang mahal na pastor. Amen? From CCF doon sa White Plain, papunta ng Amoranto, tricycle lang ang sasakyan. Ikaw kaya na membro na pinagpala ng gawin, matutuwa ka kaya na ang pastor mo, tricycle lang ang sinasakyan? Siyempre hindi. Amen? Deserving ang mahal na pastor pagpalain. So totoo ang sinabi ng Biblia, God's favor, it lasts for a lifetime. Once na mag-gain mo yung favor ng Panginoon, manatili kang tapat sa Kanya, ginaganap mo ang kalooban ng Diyos ng buong puso, ibibless ng mahal na Panginoon. Not only you, ang buong mong household, ibibless ng Panginoon. Ang mga anak mo, ang mga apo mo, ang buong angkan mo, mga minamahal, dadaloy yung pagpapala ng Diyos dahil nakita ng Panginoon ang katapatan ng iyong puso. Amen? Dadalo yung blessing, blessing will flow not only in you, sa buong household mo, sa mga descendant mo, sa mga apo mo, ibibless sila ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakita ng Diyos ang iyong katapatan. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Kapag ang pabor ng Panginoon ay sumasa iyo, ito'y tatagal habang ikaw ay nabubuhay. Mga minamahal, ito po totoo. Tatagal po ito habang ikaw ay mabubuhay. Na-experience mo yung blessing ng Diyos. Kanina, unexpected mga minamahal. May kapatid na tumawag sa akin. Nag-abot ng pamasko. Sabi niya, Brad, pasensya na ha. Huli na yung pamasko ko sa'yo. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan mo natin ang mahal na Panginoon. Nakakatuwa ba? Nakakatuwa yung blessing ni Lord. Unexpected ba? Amen. Nagulat, bigla akong pinatawag, nag-abot ng pamasko. Anong month na ngayon? Amen. Pero ang mahal na Panginoon, right on time. Perfect yung timing ng mahal na makita ng Diyos na nangangailangan ka. Perfect yung timing ng mahal na Panginoon. Hindi susobra, hindi kukulang, perfecto ang timing ng mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong mangamba. Kapag may mga prayer pa natin tayong nadidelay, huwag tayong mag-question. Kapag may mga prayer tayong hindi pa dumarating, huwag tayong mag-question. Kapag may mga prayer tayong hinihingi na nadidelay, huwag tayong mag-comment, huwag tayong mag-murmur, mga minamahal. Hintayin po natin yung timing ng Panginoon because God's timing is always perfect. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi nito, weeping lasts to the night, but joy comes in the morning. Through God's favor, makes us strong. Through God's favor, makes us strong. Binibigay sa atin yung kalakas. Hindi tayo makapagpatuloy. Ang iba sa atin, nasave tayo 1995, 10 years ago, 5 years ago, mga minamahal, 13 years ago, 15 years ago, 20 years ago, nasave tayo, mga minamahal sa gawain ito. Hindi natin in-expect na abot pa tayo ng 2025. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Dahil sa grabing pagsubok, left and right na trials, grabing kahirapan, hindi natin ini-expect na abot pa tayo ng 2025. Hindi natin ito inakala. Sino pong nag-aakala na abot pa tayo ng 2025? Ang inyong panglingkod, hindi ko in-expect na abot pa ako sa ganitong taon. Kaya nga po, every mga minamahal, end of the year, meron tayong tinatawag na year-end Thanksgiving. Nagpapasalamat tayo, Lord, salamat sa buong taon, pinanghawakan mo kami. And then, nagpipray tayo, Lord, papasok ang bagong taon, panibagong pagsubok, panibagong problema. Sa ganang amin, mahal na Panginoon, hindi namin kayang mag-sustain. Pero alam namin, mahal na Panginoon, na andyan ka, dahil sa iyong pabor, bibigyan mo kami ng kalakasan para makapagpatuloy. Amen? Hindi natin na-expect, 2025 na ngayon, naabot pa tayo sa taong ito. Pero nandito pa tayo still kicking. Di ba? Nandito pa rin tayo nakatayo. Nandito pa rin tayo pumapalakpak. Nandito pa rin tayo nagpupuri. Nandito pa rin tayo umaawit. Nandito pa rin tayo naglilingkod. Nandito pa rin tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y habag ng Diyos. Ito'y biyaya ng ating mahal na Panginoon. Psalms chapter 30 verse 5. Amen. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata ay 30 at ang talata ay 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Psalms chapter 30, verse 5.
Ano pong sabi ng Bible in English version? For his anger endureth but a moment. Yung galit daw ng Panginoon hindi nagtatagal. Amen. Amen. Hindi naglulong last yung galit ng mahal. Magalit siya ngayon, maring bukas wala na. Kaya ang sabi ng Tagalog, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinumagahan. Amen? Everybody shout praise the Lord. So makita mo yung comfort ng Panginoon, agad-agad ba? Agad-agad. Kaya sabi ng aking narinig na kanta, yung Holy Spirit, pinapaiyak tayo. Amen? Kinukomfort tayo, revive tayo, pinapalakas tayo, pinapatatag tayo ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. It's also God's favor. Pabor din ng mahal na Panginoon. Every time na maramdaman mo yung presensya ng Diyos, that is God's favor. Amen? Kaya, ilong natin, ating pong pakanasain, pakaasamin po natin na manatili ang habag ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito mga minamahal, because of God's favor, we experience plenty even in the seasons of hardship. Ulitin ko po, because of God's favor, we experience plenty even in the seasons of hardship. Kapag nasa atin ang pabor ng Diyos, we experience plenty. Amen? Even in the seasons of hardship, even in the seasons of difficulties, even in the seasons of trials, we experience plenty. Kahit sa matinding kahirapan, mga minamahal, matinding suliranin, sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos ay makakaranas ng kasaganahan. Palakpakan po natin. Kasi, naniniwala ba kayo special yung treatment ng Panginoon sa atin? Amen? Totoo po yan. Ako, in my own testimony, naniwala ako na special ang tingin sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Nung papunta po kami ng Leyte, na timing na nasa Cebu kami, Pintados ba Sinulog? Cebu. Sinulog, no? Sinulog. Ang daming paseros. Naghanap kami ng barko, kumuha kami ng ticket. Sabi niya, sir, wala na pong available deck. Upuan na lang po kayo, upo. 5 oras ang biyahe, uwi kami ng Leyte from Cebu, sakay kami ng barko, 5 oras, grabing hirap. Sige lang, okay lang. Tinanggap namin yung kondisyon na bangko lang kami. Pagdating namin sa airport, paano napunta yung barko sa airport? Sa pier. Everybody shout praise the Lord. Nung nasa pier na kami, sumakay kami ng barko, bakante pa yung mga deck. Nakaupo pa kami, nakahiga pa kami, higa-higa kami doon. Pero wala na kaming deck. Upuan na lang. Alam niyo nung dumadami ng tao, pati yung upuan na aming inuupan, mayroon na palang naka-reserve. Alam namin yung deck na aming hinihigaan, may naka-reserve na rin. Pero nagpipray kami, mahal na Panginoon, make a way, Lord. Sabi mo, mahal na Panginoon, na kahit sa gitna ng disyerto, kaya mong gumawa ng ilog. Amen. Sometimes i-claim natin yung mga promises ni Lord. I-claim natin yung pangako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi mo, na kahit sa gitna ng disyerto, kaya mong gumawa ng ilog, even in the wilderness, o kahit po sa kagubatan, kaya mong gumawa ng daanan, kaya mong gumawa ng kalsada, because in the Lord there is nothing impossible. All things are possible. Walang imposible, lahat posible sa ating dakilang Diyos. Nagpipray kami, beloved wife ko. Ako nagpipray, ayaw ko lang sa beloved son ko kung ano yung prayer niya. Basta ako nagpipray ako, Lord, sana gawa ka ng paraan. Ano mang paraan gawin mo, Lord, na hindi matuloy yung nakapesto dito. Kasi pag matuloy sila, wala kaming hihigaan. 5 hours, nakapagod na yung biyahe. Pero talagang himala sa lahat ng himala. Peak season, ha? Peak season. Wala nang bakante. Pero magulat ka, 2 deck, wala pong dumating. Ha! Everybody shout praise the Lord. Say amen. Say amen. Sino po rito yung nakaranas ng special treatment ng mahal na Panginoon? Itaas pa ang kamay. Hindi nyo naranasan? Imposible yun.
Yung special treatment, sino man dito yung nakaranas ng special treatment ng mahal na Panginoon? Itaas ang kamay. Lahat po tayo nakaranas ng special treatment ng mahal na Panginoon. Yun para sa akin, that is a big favor for me. Na-experience ko yun, na peak season, walang bakanting deck, pero nakahiga kami ng maayos. Mga minamang from Cebu all the way to Tacloban. Grabing blessing ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Genesis chapter 26 verse 12 up to verse 13. Ito pong pagkakataong ito, si Isaac, he gains God's favor. Siya po'y pumunta sa Palestine kay King Abimelech. At that time, grabing famine. Nagkaroon ng matinding famine ang bansa ng Palestine dahil matindi yung drought. Siyempre pag drought, tuyo ang ilog, tuyo ang sapa, tuyo ang lupa, walang tanim na tutubo. Amen. Pati mga baka na mamatay, yung kalang mga hayop na mamatay. Matinding famine, matinding drought. Pero si Isaac, inutusan ng mahal na Panginoon, pumunta ng Palestine. Amen. Basahin natin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, talatay 26, kabanata 26, ang talatay 12 hanggang 13. Sinasabi dito, at si Isaac ay naghasik sa lupaing yaon, at umani siya ng taong yon, ng tig-100 at pinagpala siya ng Panginoon. 13. At naging dakila ang lalaki, at lalo't lalong naging dakila hanggang sa naging dakila, totoong dakila. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating binasa kanina, because God's favor, we experience mga minimal plenty even in the seasons of hardship. Ito po'y pinatunayan ng mahal na Panginoon. Why? Because in the land of Palestine, even they experience great famine and drought, matinding uhaw, matinding walang tubig, walang ulan, patay lahat ng mga tanim, mga baka hayop na mamatay. Pero alam po ninyo, pinagtawanan si Isaac. Bakit? Sabi ng Biblia, then Isaac sowed in that land. Nagtanim. Nagtanim si Isaac. Sa gitna ng matinding gutom, sa gitna ng matinding drought, walang ulan, walang tubig, nagtanim si Isaac. Nagulat yung buong lipi ng Palestine dahil si Isaac nagtanim, but mga minamahal, siya po ay nag-reap ng 100 folds yung kanyang inani. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Siya po'y nagtanim, mga minamahal, drought, talagang matinding famine, pero blines ng mahal na Panginoon, yung tanim ni Isaac, mga minamahal, pinatubo, pinarami yung kanyang harvest, nagkaroon siya ng great harvest, at ang sabi ng Biblia, siya po'y umani ng 100 folds, mga minamahal, ang kanyang inani. Amen? Talagang grabing pagpapala. So pinatunayan ng mahal na Panginoon, na even mga minamahal, in the day of hardship, in the day of difficulties, we experience plenty dahil mga anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Makita mo yung pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Mababahala ang buong mundo, mababalisa ang buong mundo, matatakot ang buong mundo, ngunit ikaw, mga minamahal, matutulog kang mahimbing just like a baby. Matutulog kang payapa. Magtataka ka, bakit ang himbing-himbing ng tulog mo? Bakit ang payapa-yapa mong tulog, mga minamahal? Natatakot ang maraming tao, nababahala ang maraming tao, ngunit ikaw na anak ng Diyos, mga minamahal, you sleep like a baby. Nakatulog ka katulad ng isang sanggol na walang takot, walang pagkabahala. Dahil alam mo, meron kang Diyos na kailanman ay hindi magpapabaya. Testimony ni Baby Amari. Di ba? Alam natin lahat dito yung mga datihan. Alam po ninyo kanyang testimony, siya po ay, bibihira lamang po ito, yung cord coin. Alam po ninyo, pinaluputan po siya ng tinatawag na umbilical cord. Yung umbilical cord, yan po yung nag-uugnay sa ina at saka sa bata. Tinatawag natin kanyang pusod na parang bituka. That is umbilical cord. Pumulupot yung umbilical cord sa liig ni Amari. Amen. Pag pumupos siya, mga minamahal, yung kanyang heartbeat humihina. Tama po ba? Humihina, mga minamahal. Ibig sabihin, kung itutuloy,
pipilitin at pipersahing ilabas siya sa pag-iri, masasakal yung bata, masusuffocate yung bata. Amen? Amen. Yung option na lang is cesarean, isisiis yung kanyang mama. Ayaw nilang isiis. Kasi buhay nga ang Diyos. Di ba? Amen. Gusto mo normal, gusto mo makita ang kapangyarihan ng Panginoon, gusto mo mapatunayan in your own na totoo ang Diyos. Kaya, kahit alam mong critical, sinusong mo yung critical na mga pangyayari because you want to prove in your own na buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos. Paano mo ma-experience yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon kung sa simula pa lang ng laban, susuko ka na? Paano mo makikita yung pagkilos ng mapagpalang kamay ng Diyos kung sa simula pa lang, talo ka na? Kaya para ma-experience mo yung pagkilos ng great and mighty hand ng mahal na Panginoon, humaharap ka sa matinding pagsubok. Ayaw nila magpasasara. Gusto nila makita na buhay ang Diyos. Lalabas ng normal ang bata, mga minamahal. Amen? Talagang mapaghimala ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Although na gano'n, ang findings ng doktor, nakapulupot yung umbilical cord sa kanyang liig. Pero purihin ng Diyos, lumabas ng normal. Mga minamahal, si baby Amar. Beloved Brother David Binuraga, buhay na patotoo. Sila pa yung nagdulong ng anak. 5 years, wala silang anak. Nagtapat. Hindi na pagod dumalo. Bibigay ng may katapatan dahil alam nila, hindi man nila sabihin. Alam ni Lord yung desire ng kanilang puso. Amen? Because God knows even the secret of our heart. Alam ni Lord yung pinakasikreto ng ating puso. Kahit hindi natin sabihin, alam ng Panginoon. Because God is omniscient, He is omnipresent God. Dumating yung time, sila pa yung nagpa-check up dahil delay yung monthly period ng kanyang beloved wife. Pagpunta nila ng clinic, na-confirm doon na siya po'y buntis, mga minamahal ng 2 months. Amen? Pero sabi nung nurse, critical yung lagay ng bata. Nagulat sila. Paano naging critical, ma'am? Yung bata wala sa ovary, nasa fallopian tube. Ito po yung tinatawag na ectopic pregnancy. Sabi niya, sa 10 pasyente, iisa lang yung nakakasurvive nito. Amen? So, posibleng kailangan nating operahan. Kunin yung bata dahil kapag lumaki yung bata, mag-expand yung bata doon sa fallopian tube, masusuffocate yung bata, mamamatay pa rin yung bata. Kunin na natin ito habang maaga pa. Pero risky, dahil kapag kunin ito, kahit kailan hindi na kayo manganganak. Amen. Trials yun. Everybody shout, praise the Lord. Mabigat yun na trials. Pero alam ninyo, minamahal, ito po yung tama. Ang Kristiyano, kapag tayo po'y nasa pagsubok, the more na ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. The more na ilapit natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Kapag nasa trials ka, huwag kang lalayo. Nasa pagsubok ka, nasa matindi kang kahirapan, huwag kang lalayo. The more na ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Dahil at that very moment, higit mong kailangan ang mahal na Panginoon. Patuloy silang nagpakainit, although na critical ang sitwasyon nila. Alam ninyo, mga minamahal, yung bata nasa fallopian tube lang. Pero dahil sa kanilang katapatan, they obtain God's favor. Yung bata na nasa fallopian tube, ito'y itinulak ng mahal na Panginoon papunta ng ovary. Ngayon yung bata, 8 months old na yung baby. 8 months old na yung baby. Nag-post sila last day. Nakita ko yung baby nila, ang lusog-lusog, babae. Nakakatuwa yung gawa ng Diyos. Di po ba? Dito lang natin yan masusumpungan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil buhay ang Diyos dito. Totoo ang Diyos dito. Ang Diyos dito ay makapangyarihan. Kapag tapat tayong maglikod sa Panginoon, ang katapatan mo ay tutumbasan ng kabutihan na galing sa Diyos. Kapag gawin mo ang kalooban ng Panginoon, ang iyong pagsusumikap ay papantayan ng biyaya at pagpapala galing sa Diyos.
Awitan natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos sa mga oras nito. Kaya hindi po. Ating beloved singers, mga minamahal, pasalamatan natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Meron po tayong mga buhay na mga patotoo. Each and every one of us, meron tayong mga living testimony, buhay na mga patotoo. In that testimony, we experience the goodness. We experience the goodness. We experience the faithfulness of the Lord. Wala tayong masabi sa kabutihan ng Panginoon, kundi ang kapalit nito ay pagpupuri at pagpapasalamat. Hallelujah! Pagpapasalamat sa kabutihan ng mahal na Panginoon. May umawit sa Diyos. Ako sa'yo'y lumalangin. Bulay-bulayin natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Panginoon, Napakabuti ng mahal na Panginoon. nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Ako'y nararamdaman pag-ibig mo't katapatan. Yes, Lord. Kahit ako'y isa, ako'y Yes, Lord. patuloy ang iyong pagmamahal. Unawayan natin yung lyrics ng kanta. Awitin ko. Ang kabutihan mo. Kabutihan mo, di magbabago. Mananatili ka, kailan pa There is Jesus. ito sa puso. Pag-iwan sa'yo'y lamang ko. Sa'yo'y Panalangin sa'yo, mahal naming Panginoon. Nagpapasalamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Lord. Maraming salamat. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Kahit nagkukuha ng Panginoon. ako'y nagkukulang. Yes,
kasing bait, O Diyos. Napakabuti mo sa buhay namin. Sa oras na ito, minamahal, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin, magpasalamat sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Hindi nauubos, hindi natatapos ang kabaitan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, magpasalamat sa Diyos, kalakip nating ihiling sa Panginoon ang ating pong mga prayer request. Dakilat mo pagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Kung kami tapat na maglingkod sa iyo, gawin ang kalooban mo. Ang pabor mo ay mananatili sa amin habang kami nabubuhay, mahal na Panginoon. Pagkatapat kang nangako na kailanman, hindi mo kami iiwan at pababayaan. Aming mga prayer request, mga kahilingan namin personal, ikaw ang magkaloob nito, mahal na Panginoon. At patuloy naming idinadalangin sa mga oras nito, Lord. Ikaw ang bless sa bawat isa sa amin, materially, financially, lalo tigit sa spiritual na pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa point of contact, minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating karamdaman, sa ating mga webcast viewers. Mga minamahal, ipatong po ninyo ang inyong mga kamay sa inyong mga screen, ang inyong mga gadget, ang inyong kabilang kamay sa inyong pong mga ulo. Manalangin po tayo sa kagalingan at katugunan sa ating mga panalangin. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras nito, kabagan mo kami, mahal na Panginoon, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, ipatong sa aming mga ulo, anumang karamdamang aming taglay, pagalingin mo, problema, lutasin mo, sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Any kinds of sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdamang taglay, problema, lutasin mo, mga panghina, panlupaypay, panlalamig, hadlang sa pagpapalad lang sa aming paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa oras dito, minamahal, lahat po tayo tumayo. Ating itaas ang ating dalawang kamay, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love toward the rich Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus, and I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan at kalawalhatian.